Majority ron ng mga immigrant dito, especially yung mga professionals na galing sa Pilipinas o kahit galing sa ibang bansa, back to zero o dinala mo. So what, kahit ano pa ang tinapos mo or career mo sa Pilipinas o sa ibang bansa, halimbawa engineer ka sa Pilipinas, architect ka sa Pilipinas, professor ka sa Pilipinas, engineer ka sa Singapore, staff nurse ka sa Singapore, architect ka sa Dubai, pero pagdating mo dito, whether you like it or not, back to zero ka muna. Ayan, dadagdagan natin yung ating statement, back to zero ka muna. Kita example kunwari professor ka or engineer ka sa Pilipinas, o kaya engineer ka or staff nurse ka sa Singapore. Ayan, lisensyado Ayan, pagdating mo dito, real talk tayo guys, hindi yun ang career o profession na papasukan mo agad pagdating mo rito. That's the reality. Pero pansamantala. Ayan. Kasi ganoon naman dito pagdating mo, hindi mo agad makukuha yung career o trabaho na gusto mo, na ginagawa mo sa Pilipinas or sa ibang bansa. Pansamantala. Yan ang may karugtong statement na yun. Pero it's up to you kung paano mo makukuha or magagamit yung profession na talagang linya mo, yung talagang pinag-aralan mo. Kunwari talagang gusto mo maging nurse dito sa Canada, hindi pa naman talaga yun ang ending. Sabi ko nga, for now, for the meantime. Kasi pagdating mo dito, ang magiging mentality is survival mode muna. First 2 years. Ngayon, magkatrabaho ka muna para mag-ipon, para makapag-establish dito, lalo kung may nagkaroon ka ng anak or pamilya. Yan, survival mode muna. And then afterwards, after 2 years, ayan, diyan ka na mag-decide kung ipupurso mo na yung career na talagang linya mo talaga. Kung engineer ka, architect, teacher, etc. Pero yung iba, ayan, marami ko kakilala, no? Iba nga, nurse sa Singapore, PT sa Dubai. Pagdating dito, naiba sila ng linya kasi maraming factors na kino-consider. Una, yung sweldo. Pangalawa, yung schedule. 'Di ba? Kung swak na swak naman sa schedule na, may anak, may hahatid sa school, pag dinner magkakasama naman sila, kapag weekend magkakasama naman, tapos okay naman yung pasahod, maganda naman yung benepisyo. So, yung iba, hindi na sila nag-upgrade kasi satisfied na sila sa sa current situation na sa kanilang trabaho. Ayan. So parang inisip na okay lang na hindi ko nabalikan yung career na meron ako noon kasi maganda naman yung trabaho ko ngayon, okay naman yung schedule, safe naman yung working environment, magkakasama naman tayo pag dinner, magkakasama naman tayo pag holiday, tapos magkakasama naman tayo every weekend. So sabi ko yung iba, they decided na hindi na mag-upgrade at magstay na lang sa kasalukuyang trabaho, which is okay naman. Pero sabi ko nga, mayroong ibang mga tao na talagang they pursue yung kanilang goal, yung kanilang target na pagdating ko dito, babalik ako sa pagiging engineer. Pagdating ko dito, babalik ako sa pagiging arkitekto. Pagdating ko dito, babalik ako sa pagiging staff nurse. So whatever it takes, no? Ayan. So first 2 years, 3 years, jobs muna, and then afterwards, mag-iipon yan, tapos mag-i-inquire ano ba yung mga papeles na kailangan para maging nurse sila dito, engineer and so on. Kahit kahit maraming challenges, we know it's tough kasi mahal ang tuition dito and so on. Pero kung talagang yun ang goal mo, yun ang target mo, yun ang gusto mong gawin sa buhay mo, kahit ano pa yung challenges na nasa harapan mo, kayang-kaya mo yan.
So yun dito, yun ang real talk guys. Pagdating dito, hindi mo agad makukuha yung career or yung profession na meron ka na nasa linya mo, pansamantala. Pero kapag ka talagang pinorsige mo na makuha yung profession or yung career na gusto mo, nothing is impossible. You can do it. Ang maganda, kasama mo na yung pamilya mo dito, nandito ka na sa napakagandang bansang Canada. It's up to you paano mo lang tutuparin yung pangarap mo. Diba? Maraming kakilala dito talagang may kakilala pa nga ako dito architect siya sa Dubai. Tapos I'm sorry, engineer siya sa Dubai. Tapos pagdating dito, syempre, nag-aaral siya. Pero yung first 3 years niya, medyo ang trabaho is odd jobs. Naglilinis-linis ng mga retirement home, condo, tapos habang nag-aaral. Then after few years, medyo challenging, medyo tough, financially challenged, tapos may mga maliit pang bata, pero hindi sila sumuko. Kita mo ngayon, nakuha na niya yung profession na gusto niya, nakuha na niya yung trabaho na gusto niya, engineer na siya ngayon. Di ba? Yun ang sinasabi ko. Basta may target ka, may goal ka, walang makakapigil sa'yo kahit gaano kahirap yan. May isa pa akong kakilala, di ba, nurse siya sa Singapore, tapos nag-ano siya rito, talagang part-time studies lang. Tapos habang nag-aaral siya, naglilinis siya ng mga kondo, tapos nag-aalaga ng matatanda. Tapos, yan, after few years, nakompleto niya na lahat ng required na academic requirements. Tapos naging RPN siya rito. Tapos nag-aral din siya para maging RN o registered nurse. So, nakuha niya talaga yung target or yung career na gusto niya. Yun ang sinasabi ko rito. Tama yung sinasabi ng iba na pagdating dito, back to zero ka, pero pansamantala. Yung statement na yun is kulang. So, kunyari, teacher ka sa atin, engineer, architect, ano pa ba? Architect, o politiko. Hindi natin alam. Baka pagdating ng araw, di ba? O pagdating mo rito, talagang back to zero ka muna. Pero, hindi doon nagtatapos yun. May for now. Ayan, pansamantala. Hindi mo alam. Baka mamaya, di ba? Maging politiko ka rito. Hindi mo rin alam kung yun talaga ang passion mo. Maging arkitekto ka. Maging engineer ka. Maging teacher ka. Hindi natin nasasabi yung yung tadhana mo. Di ba? So, walang masama sa sumubok. Sabi ko nga, as long as you have the goal, alam mo yung plano mo sa buhay mo, alam mo yung timeline mo na ganito ang gagawin ko in the next 3 years, 4 years, 5 years, and with the help of your family, yung tiwala mo sa sarili mo, yung determination mo, tsaka yung panalangin sa Diyos, everything is possible. Kayang-kaya mo yan. So yun lang. Have a great day and always follow my YouTube channel, Sir Alfred TV. Yung mga vlog natin dito is all about buhay sa Canada. At yung ating lumalaking Facebook page, Teacher's Notebook, like, comment, follow, and share. Yun lang. Have a great day and always be a blessing to other people. Mabuhay!